Alam nyo po ba, lugi na ng matindi etong si LRY aka Small Boy at eto pong si Alputera dahil po sa pagsuporta dito po sa mga Duterte. Bakit mga kababayan? Dahil saglit na inaayos ng mga Duterte yung kanilang panunungkulan sa kanilang mga posisyon bilang mga politiko, ang ginagawa po ng mga ito mga kababayan talaga mga sitting pretty lamang po at hindi po talaga nagtatrabaho. Katulad ditong si Basti Duterte, eto huli ka mga kababayan at kitang-kita at pinag-uusapan ng mga kababayang Pilipino po natin itong pag-alis ng bansa ni Basti Duterte. So ngayon ito, basahin po natin itong nakita nating balita galing po sa Abante. Sabi po dito, umani ng samot-saring reaksyon ang larawan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na nasa isang immigration checkpoint sa China. Sabi pa dito, ilang netizen ang bumatikos kay Mayor Baste na wala sa Davao City kahit pa may kinakaharap na problema ang kanyang nasasakupan. Niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Isa pa sa isyo sa lungsod ay ang pagtatambak ng basura sa harap ng opisina ng DENR matapos ipasara ang landfill sa New Carmen dahilan para magreklamo ang mga residente at negosyante dahil sa walang mapaglagyan ng kanilang mga basura. Matatanda nung Hulyo 2024 ay binatikos din ang kapatid ni Mayor Baste na si Vice President Sara Duterte nang lumipad patungong Germany habang sinasalanta ng Bagyong Karina ang National Capital Region at ang karatig probinsya mga kababayan. So ngayon, ginaya din ni Basti Duterte yung kanyang ate na kung saan mga kababayan habang may pinagdadaanan yung mga nasasakupan niya especially sa Davao City at yung mga karatig na lugar po niyan mga kababayan at lalo na etong Mindanao na sinasabing bailiwick nila, mas pinili ng mga Duterte na magpasarap buhay mga kababayan kaysa po tumulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga etong tanong po natin kay Alputera at dito kay LRY, paano nyo kaya nasisikmura na suportahan itong mga Duterte, maliwanag na hindi po nagtatrabaho itong mga ito at hindi mahagilap kapag kailangan na mga kababayang Pilipino po natin. At ang isa pa dito mga kababayan na kung titingnan nyo, talagang itong ginawa ni Basti Duterte ito, pagpapakita po ito na wala siyang malasakit sa kanyang nasasakupan. At saka ito pa, yung mga ginagawa ng mga Duterte mga kababayan na hindi mahagilap tuwing nagkakaroon ng sakuna at saka lamang lalabas kapag meron tayong kababayang Pilipinong binawian ng buhay, kunyari pupunta sa burol, makikiramay mga kababayan, diyan lang sila magaling ang magpapoto-op at higit sa lahat mga kababayan kumuha ng simpatya na kunyari naaawa sa mga kababayang Pilipino po natin. At ang isa pa dito, dito kina LRY aka Small Boy, paano nyo kaya nasisikmura ni Alputera na tulungan itong mga ito na hindi naman tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin? At ang isa pa dito, napakaliwanag naman na talagang walang malasakit na itong mga ito sa mga kababayan po natin. Dahil kung may malasakit na itong si Basti Duterte, hindi niya unahin mag-abroad habang dumaranas ng matinding sakuna yung mga kababayang Pilipino po natin na nasasakupan niya. At higit sa lahat, dapat unahin niya munang resolbahin ang problema ng Davao City bago po siya mag-travel abroad. At saka mga kababayan, ito pa yung tingnan nyo, yung ugali ng mga Duterte na adapt ng kanilang mga taga-suporta. Ito, biruin nyo ha, saglit na magpakumbaba yung mga DD-shit at isang tabi muna yung politika at manawagan na tulungan sila ng presidente. Aba, pinagbabantaan pa ang presidente na wag daw pupunta ng Mindanao. So ngayon sabi po dito, basahin po natin yung quote-in-quote nasaan na ba si BBM Bangag? Ang bagal kumilos sa mga nililindol, pag maleta ang bilis. Kahit hating gabi, magpapadeliver tapos pag may sakuna, mabagal daw. Kita nyo naman kanina mga kababayan at noong mga nakaraang araw, napakabilis ng kilos ng gabinete ni PBBM. So ngayon, ito, pakinggan nyo. Marcos, huwag kang pupunta ng Mindanao. Yun ang sabi ng isang vlogger na ito. Panoorin nyo. Dahil pagkatapos mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka, na alam naman niya lahat ng tao sa Mindanao galit sa kanya. Kung mo Marcos, payo ko lang sa'yo.
Huwag na huwag kang magpapakita sa Mindanao na mag-isa na wala kang bodyguards dahil buong tao sa Mindanao galit na galit sa'yo dahil sa kabalbalan na pinagagawa ninyo ngayon sa gobyerno. At dahil sa Iyan ang mga utak ng mga DD na na-adapt galing po sa mga Duterte. Yung pagiging utak kriminal at higit sa lahat mga kababayan, mga magagaling magbanta. Tapos pag pinatulan naman, kala mo yung mga biktima. 'Di ba mga kababayan? Kita nyo, nasa isang malaking problema tayo na kung saan yung mga kababayang Pilipino po natin, especially dyan sa Mindanao, ay nakaranas po ng lindol at kailangan nila ng tulong ng ating pamahalaan. Tapos makakakita kayo ng isang DD na mas inuuna yung politika kaysa po unahin yung kapakanan ng kanilang mga kalugar. Biruin nyo ano bang utak meron tong mga to? Pag hindi pumunta ang presidente, sasabihin hindi kumikilo si PBBM. Hindi sila kinakapa at hindi sila pinagpapakitaan ng pagmamalasakit. Pag pumunta naman ang presidente, pupunta pa lang, pagbabantaan na, tatakutin na, at kung ano-ano mga sasabihin na hindi magaganda laban po kay presidente. Saan kaya lulugar ang presidente sa utak ng mga taga-suporta ni Duterte na mukhang walang laman? Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. pagpapakulong mo sa bayani naming si Tatay Digong. Kaya pakiusap Bongbong Marcos, kung maaari, mag-utos ka na lang ng tao para maghatid ng tulong dito sa Mindanao. Dahil kung ikaw ang pupunta dito, talagang mapapahiya ka lang. Dahil ang mga tao dito sa Mindanao wala ng respeto sa'yo. At paalala ko lang, karapatan ng mga taga Mindanao na makatanggap ng ayuda dahil pera nila yan. Dapat itulong mo doon sa mga Oy, gusto mo pala ng ayuda tapos ang yabang-yabang mo. Gusto pala ng ayuda pero ang yabang-yabang. na biktima ng lindol. Huwag ninyong nakawin yan. Parang awa mo na Bongbong Marcos. Kailangan ng tulong ang taga Mindanao. Hindi ibig sabihin na kailangan namin ng tulong dito sa Mindanao. Karapatan namin ng Oh, kita nyo ha. Minumura si presidente kanina. Wag daw pupunta ng Mindanao, mag-utos na lang daw. Pero ngayon, nagmamakaawa kay PBBM dahil kailangan daw nila ng tulong dyan po sa Mindanao. Alam nyo, minsan yung utak talaga ng mga DD-shit, yung mga taga-suporta ni Digong, alam mo, hindi mo alam kung saan papunta. Di ba mga kababayan? Ito nga kasi yung pangit kapag pangit yung sinusundan mo at sinusuportahan mong politiko. Nagiging katulad ng utak mo, yung utak ng politikong sinusuportahan mo. At ganito yung nangyayari dito po sa mga DD-shit na ito. Biruin nyo ha. Kanina, minumura at wag daw pupunta ng Mindanao si PBBM. Kung maaari daw, mag-utos na lang daw. Pero ngayon, nagmamakaawa dahil kailangan daw nila ng ayuda sa Mindanao. mingi ng ayuda dito dahil pera namin yung pinapasahod sa inyo at pera din namin yung pero wag na wag kang magpapakita dito sa Mindanao dahil talagang mapapahiya ka lang at ang masaklap baka mapahiya ka lang ng husto dahil alam mong Bongbong Marcos lahat ng tao dito kahit saan ka magpunta sa Mindanao galit na galit sa'yo. Yan ang totoo kaya wag kang maniwala sa mga vloggers mo mga ulul sa mga supporters mo mga tanga na nagkukunwari lang naman. Kaya Bongbong Marcos pakiusap mag-utos ka na lang ng tao wag na ikaw yung pumunta dito. Ano ka, ikaw ba ang presidente? Ikaw ba presidenteng bobo ka? Di ba? Biruin nyo mga kababayan, minumuro si PBBM kanina ngayon, nakikiusap, nabigyan sila ng tulong. Anong utak meron yan? Dito dahil ayaw namin makita ang pagmumuka mo. Mas lalo lang kaming magagalit kapag pumunta ka dito. Tulong? Normal lang yan ang tulong dahil karapatan namin makatanggap ng ayuda. Pero hindi normal ang pumunta ka dito at magpakita ka sa amin. Dahil pagkatapos mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Yan, nagmura pa yan, di ba? Nakita nyo naman, nagmura pa. Alam mo, ito yung taong na hindi niya matanggap sa sarili niya na kailangan nila ng tulong sa Mindanao. Tama! No? Kailangan niya ng tulong sa Mindanao. Kailangan ng mga tao ng tulong sa Mindanao. Pero ayaw niyang papuntahin. At saka tandaan nyo mga kababayan, tayo mahal natin ang mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Mindanao. Dahil kahit pa sabihin ng iba na Muslim, yung mga kababayang Pilipino po natin dyan, yan ay mga Pilipino pa rin na dapat po nating irespeto at mahalin. At ngayon, kailangan nila ang tulong po natin. Ano po, na mga taga-Luzon. So ngayon mga kababayan, sa akin kasi, in my personal opinion, hindi naman kasi po problema ito ng kahit na sino mga kababayan. Ang may problema lang dito, yung mga DD-shit na hindi matanggap na si PBBM ang presidente at kailangan nila ng tulong ng gobyerno at ng presidente. Alam nyo kung tutusin pag pumunta kayo dyan sa Mindanao, mababait yung mga tao dyan.
Hindi ko nga alam kung bakit yung iba ipinagmamalaki na taga Mindanao kami, pumunta kayo sa amin, puputulan namin kayo ng ulo, hindi naman nakikipag-away. Yung kanilang mga pinagmamalakihan. Di po ba? Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, ang totoong matatapang, tahimik lamang po yan. Kahit pagbantaan mo, tahimik lang yan. Hindi ka niyan papatulan gamit ang ingay ng bibig. Tahimik lang yan mga kababayan. Pero pag yan napuno, matakot ka na. Pag yan ay hindi kumikibo. Dahil may gagawin yan na hindi maganda sa'yo. Yun ang totoong matapang. Kaya nga sa totoo lang, yung mga kababayan Pilipino po natin, wag nating gamitin yung napakagandang lugar ng Mindanao para lamang po ipanakot sa mga kababayang Pilipino po natin dito sa Luzon. Dahil yung mga taga Luzon, hindi naman kami nakikipag-away sa mga kababayan po nating Muslim. Kahit pa magkaiba yung pananaw natin, hindi naman nakikipag-away ang mga taga Luzon sa mga kababayan nating Muslim. Hindi naman nakikipag-away ang mga Tagalog sa mga kababayan nating Muslim. Kaya nga nakakapagtaka sa mga ito, bakit masyadong galit na galit sila sa presidente, hindi naman sila inaano ng presidente. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Ang presidente ng Pilipinas sa Mindanao. Diba? Nagbabanta pa siya. Malamang-lamang bantayan, di ba? Dapat dito sa tao na to pinahuhuli na. Tama. O NBI, hulihin nyo na to. Para matapos na yung mga vlog nito na puro kalokohan lang. Panoorin nyo ang lahat ng vlog nito. Para makita nyo kung gaano kabastos ang ginagawa nito sa presidente ng Pilipinas. Lahat ng mga vlog nito ay puro patama sa presidente ng Pilipinas kahit wala namang ginagawa sa kanya ang presidente. Ito ay isang DDS. Ipahuli nyo na yan at nang masampulan. Ba? Puro paninira sa gobyerno ginagawa niyan. Hindi ba pwedeng bigyan ng kaso yan? Bigyan nyo na ng kaso para matapos na yung kalokohan itong taon to. Tama. Isipin mo, presidente ng Pilipinas, minumura. Di ba? Hindi na freedom of expression yan. Hindi na freedom of speech yan. Tama. Yan ay isa ng panunuya at isang kagaguhan na ginagawa ng isang tao sa mataas na inihalal ng mga mamamayan ng Pilipinas. Alamin nyo na kung ano ang dapat nyong ikaso sa tao na yan. Kung yan ay for content lang, kailangan malaman niya na mali yung kanyang ginagawa. Yun lang. Ayan Diba mga kababayan? Kasi sa totoo lang, ang presidente hanggat kaya niyang tulungan lahat ng mga kababayan Pilipino po natin, tutulungan niya. Kaso nga lang ang problema, hindi ko alam kung saan lulugar ang presidente doon sa mga didisit na makikitid mag-isip. Ginagamit pa yung mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Mindanao para wag lang matulungan ng gobyerno ni PBBM para magamit nila na panira kay PBBM kung sakaling hindi kapain ng presidente ang Mindanao. Pero tandaan po natin mahal na mahal ni presidente yung yung mga kababayang Pilipino po natin diyan po mga kababayan sa Mindanao. Kaya nga kung makikita nyo kanina, personal na nagpunta ang presidente at chine-check kung ano nga ba yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin dyan. Si Sara, ano ba ginawa ni Sara Duterte? Eto, tingnan nyo. Ayan si Sara Duterte ay lumabas at sa unang paglabas niya mga kababayan, pumunta siya sa isang burol na kung saan merong nasawi dito po sa Lindol sa Jensan at dito ang ginawa niya, nagpa-photo op lang siya. So eto, panoorin nyo. Ayan Ayan kita nyo, lumabas si Sara Duterte sa kauna-unahang pagkakataon. Pero nagpa-photo op lang, kunyari, awang-awa. Diba? Tsaka mga kababayan, dapat yung mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Davao at saka sa Mindanao, sisihin nyo yung isang nagsalita na dapat daw lumindol lahat nang mawala na tayong lahat. Kita nyo, nangyari nga, mga kababayan. Diba? May sula ata bibig nun. Biruin nyo, diba yung isang DD shit na nasa rally, nagbanggit na sana daw lumindol na
at nang mawala na tayong lahat. Ano po, sabay-sabay na daw mawala. Nangyari nga. At ang tinamaan, etong Davao mga kababayan at yung mga karatig lugar. Kaya nga masama po magsalita ng ganyan. Kasi kalimitan talaga nagkakatotoo yan. At ngayon, sinasamantala yan ng katulad ni Sara Duterte para magpa-photo op. Oh, ayan oh. And then after niyan mga kababayan, after niya magpa-photo op dyan, nagsalita siya. Ito, nagbigay siya ng opinion niya, ng reaction niya patungkol po sa nangyayaring kaguluhan dyan daw po sa Senado at ito po yung sabi niya. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leader. Ay, shoutout kay Tol Mark Ramos ha. Thank you para sa panonood ha. Guys, suportahan natin yan ha. Kaibigan po natin matalik yan at kasamahan po natin. Ayan, suportahan natin si Kuya Mark Ramos. Leadership ng administrasyon, yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Alam mo Sara Duterte, wag kang plastic. Sa panahon ng tatay mo, nangyari din yan. At sino ang promotor? Si Alan Peter Cayetano din. Kaya wag mo sabihin na yan ay sumasalamin sa isang leadership ng isang presidente na walang patutunguhan. Dahil yung tatay mo, dahil sa termino ng tatay mo, nangyari din yan. Diba? Yung issue ni Velasco at saka ni Alan Peter Cayetano sa Kamara, yung speakership mga kababayan, nangyari din yan sa panahon ni Digong at nakailam din etong si Duterte, si Sara Duterte at etong si Bongo. Kaya nga wag mong ipupunas yan sa presidente, yang nangyayaring gulo sa Senado. Dahil ang may kontrol lamang niyan at dapat umaayos niyan ay walang iba kung hindi yung mga senador. Kasi nga mayroon tayong separation of power. Napakaliwanag naman mga kababayan na ang Senado ay may sariling kapangyarihan at ang makakaayos lamang po niyan ay yung mga senador. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Acting Ringo Gatchalian at si Simons kanina. Wala akong individual na Eto ba yung i-interviewin mo kung sakaling may bilateral summit? Eto ba yung iaharap mo sa iba't ibang leader ng bansa? Kawawa ang Pilipinas. mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago. Paano paano maiisama sa usapan yung nakakulong? Nakakulong nga, bawal gumamit ng gadget. 'Di ba? Alam nga naman, yung lahat ng mga senador pumunta doon sa bilangguan kung saan nakakulong si Jinggoy Estrada at doon sila mag-meeting sa loob. Kung ano ba Tapos alam nga naman mga kababayan na yung mga senador, yung 23, isama nila si Jinggoy, kung mapapalabas nila doon, isama nila sa bundok kung saan nagtatago si Bato. Tapos doon sila mag-meeting. dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong Pakinggan nyo. legal na opinion sa mga pangyayari. Wala kang opinion kasi hindi mo alam yung mga nangyari. Yan lang yon mga kababayan. Wala siyang masasabing opinion patungkol po kung legal yung 12, kung may quorum ba or wala. Kasi wala siyang alam sa mga nangyari. Kasi wala naman siya sa Pilipinas mga kababayan Travel abroad siya At nagpapasarap buhay siya doon. Hindi siya nakakatingin sa kung ano yung nangyayaring issue dito sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan ito pa nga yung nakakapagtaka dito
yung kampo ni Sara Duterte, di ba, pinasagot yan do sa impeachment, mga kababayan. Pinasasagot yan. Pagkakaalam ko parang 15 days ata o 10 days. Ngayon, wala pala silang sagot na ibinigay. Ang ibinigay lang nila sa Senado, mga kababayan, ipinapadismiss lang nila yung impeachment ni Sara Duterte, pero yung mismong sagot sa mga reklamong isinampa labang kay Sara, wala po silang sagot. Allegedly, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. O, yan lang ang sinabi niya, mga kababayan. Pasimple niya, pagkatapos niyang magpa-photo op dun sa isang kababayang Pilipino po nating binawian ng buhay dyan sa Jensen, nagpa-interview siya, tapos may pasimpleng banat siya kay PBBM. Pero nasaan nga ba si Presidente? Yan ang tanong natin. Nasaan nga ba, mga kababayan, si Presidente? Bakit sinasabi ng mga DD-shit na walang ginagawa si PBBM? Ngayon, ang pagkakaalam ko kasi, mga kababayan, ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa Radyo Pilipinas, PBBM binisita ang ginagawang distribution ng ayuda sa mga nasalanta na lindol sa General Santos City. Eto, play natin. Presidente! Oh. Alam nyo, mga kababayan, ito nga yung pinaka nakakabilib dito eh. Ito pong sina Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, si Secretary Vince Dizon ng DPWH, mga kababayan, at ito pong si General Manager Mel Robles. Yan po yung mga mabibilis na agad na tumulong dito po sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga mabilis yung aksyon ng gobyerno sa panahon pong ito ngayon. Unlike kay Sara Duterte na hindi po natin mahagilap nung mga nakaraang araw habang nagkakaroon ng pagyanig, mga kababayan, dyan po sa Mindanao at dyan po sa Davao, mga kababayan. Kaya nga dito nyo makikita kung sino talaga ang katuwang na mga kababayang Pilipino po natin tuwing may sakuna at kung sino talaga yung nagpapaepa lang at nagpapa-photo ops lang. Saka lang lalabas kapag katapos na ano po yung trahedya para magpa-photo ops. Diba kita nyo si Sara Duterte? Wala naman siyang ginawa eh. Nagpaepa lang siya doon, kunyari nakikisimpat siya. Pero ang ending, nagpa-interview tapos nanira pa sa gobyerno. Oh, ayun oh. Oh, so bukod pa po dyan, mga kababayan, ito pa. Ayan oh. Kita nyo, sabi nga dito, ayan, pondo para sa City Hall. Naglaan si Pangulong Bongbong Marcos ng pondo para sa retrofitting o pagkukumpune ng General Santos City Hall matapos itong mapinsala kasunod ng malakas na lindol. And then bukod pa po dyan, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, sabi po dito sa nakita nating balita kanina, galing po sa UNTV, PBBM bibisita sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Ito, i-play natin. Nel, anong mga lugar yung pupuntahan ng Pangulo sa Mindanao? Yasaga personal na titignan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lawak ng pinsala gayon din ang kasalukuyang sitwasyon ng mga taga Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, June 8. Nakatakdang mag-ikot ang Pangulo sa General Santos City. Kasama sa kanyang itinerary ang pag-inspeksyon sa ilang ospital at mga eskwelahan na naapektuhan ng malakas na lindol. Bibisitahin din niya ang ginagawang ganyan ang gobyerno, mga kababayan. Mabilis kumilos, hindi katulad nung isa, sakalang susulpot pagtapos na yung trahedya. Magpapa-photo ops tapos maninira sa gobyerno pagkatapos magpasarap sa ibang bansa. Distribusyon ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa probinsya. Bago ang nakatakdang nakakahiya yun pag ganun.
'Di ba? Pagkatapos mo magpasarap sa ibang bansa, uuwi ka ng Pilipinas tapos hindi ka magpapakita, saka ka lang lalabas pag tapos na yung trahedya. Tapos ang gagawin mo lang, magpapapicture ka lang na kunyari tumutulong ka at nahahabag ka. Tapos ang ending, maninira ka lang sa gobyerno. Pagpunta sa Jensan, nagtungo muna si PBBM sa San Francisco High School sa Quezon City kanina. Binisita at tinignan niya ang dalawang bagong school buildings na kapalit ng nasunog na gusali noong June 2025. Ang 4-story DAO building ay itinayo ng Department of Public Works and Highways. Parang kailan lang mga kababayan niya, no, nung pinuntahan ni PBBM, 'di ba? Ano pa 'yan? Sunog. Mga kababayan, yung school na 'yan diyan sa Quezon City. Ngayon ayos na. 'Di ba? Napapasukan na ng mga kababayang Pilipino po nating estudyante. Na mayroon ng 36 classrooms. Samantala, pinunduhan naman ng isang private company ang isang gusali at dinagdagan ng 24 classrooms. Ayon kay Pangulong Marcos, mabilis na nagawa ang konstruksyon para agad na mapakinabangan ng mga mag-aaral. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. Di ba? At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. At inspeksyonin nyo na mabuti. Baka sasabihin nila, AI na naman ako nandito. Ayan! Ano? Baka didiset? Eto, baka sabihin na naman ninyo, edited na naman yan. Hindi na mabuti, makita ninyo gaano kaganda ang ating bagong classroom. And I'm very, very happy to see that the students are already using it. Dahil dito, mas magiging maluwag ang schedule ng mga mag-aaral, maging ang physical location na mas maginhawa sa lahat. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Oy, sabi dito, ready na kami sa Friday ang buong PNP sa mga mangyayari. Grabe yan, no? Grabe yan, kap ninyo. Okay yan, okay yan. Thank you thank you. Maraming salamat, Nel Mariboho. Ngayon, di ba mga kababayan, nasabi po dito si PBBM daw ay bibisita sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan daw po ng malakas na lindol. At kanina nakita po natin mga kababayan, nakakita tayo ng video galing po dito sa RTV Malacanang na kung saan naandi dito na etong si PBBM mga kababayan sa General Santos City National High School. At eto, pakinggan po natin. Andito ngayon tayo sa General Santos High School. Ayan. Tinitignan natin lahat ng naging damage dito sa eskwelahan para malaman natin. Napuntahan na natin yung ospital. Nagagawa ba ni Sara Duterte bumaba sa field? Kaya mo din ba ito, Vice President Sara Duterte? Yung bababa ka sa field, hindi yung mamumulot ka ng basura sa bundok, ha? Iba yon. Napuntahan natin kung saan nagdi-distribute ng AX, 4,000 yata yung nandun at 2 eskwelahan. Ito at saka Charon, malapit lang dito. Tinitignan kung ano ba yung mga damage. Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira. Pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building. Mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Mula naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, magbibigay tayo nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At pero inyo naglaan ng 100 million pesos para po sa City Hall. Etong si PBBM mga kababayan. Lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Cot. At
meron din damage dito doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Ang report sa akin doon sa power Tama. supply ay we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, 2-3 area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution at pati planta. May plantang that had to, 2 plants had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods. Nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na hindi pa hanggang ngayon walang road passages. So, pero nang-report sa akin ang AFP na nakapag-deliver sila ng pagkain, nakapag-deliver sila ng gamot at kung ano yung mga lagi natin binibigay na pangangailangan sa mga tinamaan ng tinamaan nitong sakuna na ito. Yan ba yung nagagawa ni Sara Duterte? Nakikita nyo ba na bumababa sa field? Sa mga kababayan Pilipino po nating nilindol dito po sa General Santos City, mga kababayan. Etong si Sara, hindi nyo makikita yan kasi hindi naman talaga bababa sa ganyan yan. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kung minsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami tumulong sa DOH. Tama. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante. That is one of the main concerns. Kung minsan hindi masyadong napapag-usapan yan. Communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang pinaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier. Baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to work together with the local government. The Congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs... Pero inyo mga kababayan, ilang sakuna na yung nagdaan dito po sa ating bansa nung panahon ng termino nitong si PBBM. Napakadami na mga kababayan. At malimit natin makita ang presidente na bumababa talaga sa field para tingnan kung ano yung mga nangyari sa mga kababayang Pilipino po natin. Samantala, yung ipinagmamalaki nila ng si Sara Duterte, sa kanyo lang makikita mga kababayan kapag tapos na yung trahedya at kapag magpapaphoto ops na. Doon po magaling yung ating Vice President. Yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, masama tayo sa casualty rate. Doon yung mga nakita natin, also the teachers, na sabi ko sa kanila at sa lahat ng mga iba ay so yung mga mag-report sila, yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila, kung kailangan nila ng tulong, NHA, papasok ang NHA para tulungan sila. Doon sa dati yung isang pinuntahan namin school kung saan di-distribute ng tulong, pati yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan, kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap sa DSWD at saka siyempre yung tupad sa DOLE and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situations. So patuloy lang ang ating ginagawa. We are still trying to assess trying to assess the buildings that have been damaged. What is the nature of the damage? What do we need to do to put them back into service? Whatever. Yun ang ating unang ginagawa. Of course, the first step is always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. So that is now we are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo dito. So that's the situation right now. We hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work to bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake. Okay? Thank you. Ayan
Kita nyo mga kababayan ha, nasa field mismo ang presidente. Nagpunta dito sa General Santos City mga kababayan para tingnan kung ano nga ba yung mga tinamaan nito pong kalamidad. At makikita nyo naman mga kababayan na naglaan si presidente ng 100 million pesos para maayos yung City Hall dito po sa General Santos City. At dito makikita nyo rin mga kababayan na talagang ang presidente bumababa sa field. Hindi po katulad ni Sara Duterte na hindi mahagilap kung nasa saan mga kababayan. Ano po, at makikita nyo lamang, magpapapicture, kunyari naawa, tapos after magpapicture, maninira laban sa gobyerno at laban sa presidente. Yun po ba ay gawain ng matinong vice-presidente? Lalo na at nasa sitwasyon tayo na kailangan nating tulungan yung mga kababayang Pilipino po nating apektado ng kalamidad dyan po sa Mindanao. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan mga kababayan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.